Hi guys! Welcome back sa channel. At kung bago ka dito, congrats! Kasi napadpad ka sa vlog na may maraming kapaguran at konting marami na yon, konting stress. So today's kwento, pumunta ako sa Tanggaluma Island Resort. Hindi para mag-vacation ha. Hindi pa tayo mayaman. Kundi para sa job interview. Oo, imagine mo, job interview pero parang ang setting ay honeymoon destination. Sana all, di ba? Kinakabahan ako pero mas lamang yung excitement na nararamdaman ko ngayon. Kasi nga, biro mo, maglalakbay ako sa Moreton Island. Pero sabi ko sa sarili ko, bahala na si Batman, Superman at ako man. Basta, laban lang. Unang struggle? Oh, di ba? May struggle agad, di pa nga nakakarating. Hindi, eto nga. Unang struggle, gumising na maaga. Guys, chef ako. Saray akong magising ng napakaaga kasi nga meron naman akong part-time job na as a breakfast chef. Pero kapag travel, bigla akong nagiging zombie. Alam niyo yung alarm na parang concert na pero hindi ka pa rin bumabangon? Ganon. Pero dahil importante to, gumising ako ng maaga. Fresh look daw. Kahit sa loob-loob ko, mukha na akong lutuin ng adobo. Pumasok na kami sa loob ng ferry at ayun, umandar na yung ferry. Kaya sabi ko sa sarili ko, okay, game na. Pero deep inside, sabi ng puso ko, kung pwede lang teleportation, mas okay sana, di ba? Sa loob ng ferry, grabe, daming tao. May mga pamilya, mga bata na galing sa school kasi mag-field trip sila sa island. Mga bata na akala mo pupunta sa Disneyland, tapos ako lang yung mukhang nagre-review ng resume. Yung ibang tao, naka-swimsuit. Ako, naka-attire ng pang-review at may pang-bitbit na folder kasama ang aking mga qualification. Kasi yun yung ni-request nila bago kami pumunta doon. Nung umandar yung ferry, wow! Ang ganda ng dagat. Clear water, seagulls flying, parang pang-commercial. Ang problema, hindi ko ma-enjoy. Kasi iniisip ko pa rin yung interview. Iniisip ko, ano kaya kung tanungin nila ako, what's your greatest weakness? Gusto ko sana sagutin, chocolate and milk tea boss. Pero baka hindi ako matanggap. Habang nasa gitna ng dagat, napapaisip ako. Bakit ba lagi tayong kinakabahan sa interview? Sabi nga nila, just be yourself. Pero minsan, pag ako yung sarili ko, parang hindi professional eh. Parang komedyante. Baliw, ganun. Kaya, ayun, kailangan kong mag-adjust. Pero naisip ko rin, kahit saan tayo dalhin ng buhay, basta dala mo yung passion mo, makakarating ka. Nax. Parang motivational speaker na pala ako dito ah. Pero seriously guys, habang nasa ferry, may eksena ako na parang teleserye. Nakatingin lang sa dagat, tapos background music, Titanic vibes ba? Difference lang, wala akong jack. Kasi busy siya, nagtatrabaho, kumakayod para sa pamilya. Char. So ayun nga, from Brisbane, we took a ferry ride to Moreton Island. The trip takes about 75 minutes and along the way, I enjoyed the amazing ocean views and fresh breeze. Habang nasa biyahe, iniisip ko rin lahat ng pinagdaanan ko dito sa Australia bilang chef. Lahat ng pinagdaanan namin ng aking asawa. Ang hirap, minsan lalo na't malayo sa pamilya, pero ganito yung mga moments na nagpapalakas ng loob ko. Habang tumatagal yung ferry ride, mas nagiging clear yung dagat. Ang ganda talaga ng Australia. Lalo na yung ganitong mga hidden gems. Iniisip ko rin, what if dito talaga ako mapunta? Everyday, ito yung view ko habang papasok sa work. Sobrang dream come true yun. Minsan talaga, hindi madali ang buhay ng isang international chef. Mahirap mag-adjust, kailang mag-work ng mahaba, at minsan malayo ka pa sa pamilya. Hindi lang minsan, malayo talaga. Swerte ko nga lang kasi kasama ko yung asawa ko dito. Pero sa bawat hakbang, kagaya na itong trip, isa siyang chance to move forward. Habang nasa biyahe, tinitignan ko yung paligid. Wala na yung mga gusali. Nasa gitna kami ng dagat na. Tapos, gradually, nagiging mas relaxed na yung vibe habang papalapit na sa island. Ang sarap ng feeling, parang nagsisimula na talaga yung adventure. Napapaisip ako, bakit ganito ang buhay? Yung iba, nandito para magbakasyon. Ako, nandito para maghanap ng trabaho. Pero sabi nga nila, work in paradise is still paradise. Nagde-daydream ako, imagine, pagkatapos ng shift ko, lalabas ako ng kitchen, tapos boom!
beach view. Hoy chef, mag-plating ka. Wait lang boss, dolphin muna, selfie ako. Ganon. Tapos napaisip ako sa pagkain kasi syempre chef tayo. Ano kaya pagkain dito sa resort? Siguro may seafood buffet, may steak, may dessert. Pero ako, baka stuffed meal lang ang ma-experience ko dito. Pero kahit stuffed meal, okay na. Basta may rice. Kapag walang rice, hindi ako mag-work. Char! Habang nakaupo ako, napansin ko yung mga kasama ko sa ferry. May batang umiiyak kasi gusto ng ice cream. Tapos yung nanay niya parang gusto ng tumalon sa stress. May couple na naka-forehead to forehead the whole time. Grabe guys, 75 minutes yan. Buti hindi silang karoon ng stiff neck. Ako naman, solo rider, walang holding hands, pero may hawak ang folder. Romantic din no? Resume is life. Heto pa, habang umaandar yung ferry, nagutom ako bigla. Ewan ko ba? Baka kasi chef ako, kaya utak ko laging nasa pagkain. Sabi ko, ano kaya kung may kantin dito? Siguro nag-order na ako ng fish and chips. Pero wait lang, fish and chips habang nasa gitna ng dagat? Hindi kaya offensive sa mga isda? Parang, uy, pinsan namin yan ah. Tapos naisip ko lang, imagine kung may buffet sa ferry, may rice, may lobo, may leche flan, ay nako, baka hindi na ako bumaba. Magtrabaho na lang ako dito. Head chef ng ferry, pwede din. Pero alam nyo, habang tumitingin ka sa endless horizon, napapaisip ka rin ng malalim. Saan ba talaga ako pupunta? Tama ba itong ginagawa ko? Ano kayang ulam mamaya pag-uwi ko? Mga tanong na walang kasagutan guys, yung tipong mas malalim pa sa dagat ang iniisip mo. Minsan, ini-imagine ko kung lumubog tong ferry, kaya ko kaya mag-swimming? Ang problema, 10 seconds lang yung stamina ko sa tubig. After that, parang niluto na lang akong nilaga. Sa gitna ng dagat, kinausap ko sarili ko. Hoy chef, huwag kang kabahan, kaya mo yan. Chef ka diba? Nagkaligtas ka nga sa galit ng customer, sa init ng kitchen, sa utos ng head chef. Interview lang to. Pero sa utak ko, sumasagot din. Oo nga, pero at least sa kitchen, may rice cooker. Dito wala. After 75 minutes, boom! Tanggaluma Island Resort. Guys, hindi ako prepared. White sand, turquoise water, tapos yung hangin parang naka-aircon si Lord. Naglakad ako papunta sa resort. Ang ganda, parang Instagram filter sa totoong buhay. Pero syempre, balik sa realidad. Interview ang pakay ko. Pero habang naglalakad ako, gusto ko talang sumigaw ng I made it. Parang movie scene. Kung wala lang tao, ginawa ko na. Grabe. Kung dito ako magtatrabaho, everyday, parang Instagram feed. Pero syempre, balik sa realidad ulit. May interview ako. Kailangan ko mag-focus. Wow. As in wow na wow. Para kang pumasok sa postcard. White sand, blue water, fresh air. Sabi ko, Lord, kung dito ako magtatrabaho, hindi na ako mag-OT. Gusto ko naman lang mag-swimming araw-araw after shift. Pero syempre, hindi pwedeng kalimutan na may mission ako dito. Job interview muna bago beach party. Kaya kahit yung mga turista enjoy na enjoy, ako naman naka-seryoso mode. Pero to be honest, deep inside, ang utak ko, sana matapos na interview para makakain ako ng fish and chips. Pumunta ako sa front desk at sinabi ko sa kanila kung ano yung pakay ko dito. Tapos pinag-fill up ako ng form at pinag-antay ng hanggang 12:30 kasi 12:30 yung schedule ko for interview. Tapos nalaman ko na yung executive chef pala dito ay Pilipino at siya ang magi-interview sa akin. Kaya ako medyo kinakabahan kasi Pilipino yung magi-interview. Sa journey ko kasi dito sa Australia, puro mga puti yung mga nag-interview sa akin at lahat sa kanila, lahat mga basic lang yung mga tinatanong, tapos ending, kinukuha lang yung availability. Ang sabi kasi nila, kapag Pilipino daw yung mag-i-interview sa'yo, ay maduguan. Kaya, medyo kinakabahan. Naglakad-lakad muna ako dito habang inaantay ang 12:30 kasi may 30 minutes pa naman ako, mahaba-haba pa. At medyo nakakalimutan ko na nga na may interview pala ako sa ganda ng view. At may na-meet din pala ako dito, mga kasama kong mag-i-interview. Pilipino at Pilipina. Dalawa sila. At napag-alamangan ko na yung
post nila dun sa Seek ng advertisement nila is 81 kaming applicants, tapos 7 kaming na-invite for the job interview. Kaya sobrang grateful ako kasi na-experience ko ito. Hindi man ako matanggap or matanggap. Kung hindi ako matanggap, okay lang, at least nakapasyal, na-relax ako. Kasi nga 3 months na akong walang day off. Kasi kapag day off ko, meron naman akong part-time na pinapasukan. So eto na nga, tapos na yung interview. Dito na oras. Nag-expect ako ng maduguang interview kasi nga executive chef yung mag-interview at Pilipino. Pero ang nangyari, parang nag-meeting lang kami. Parang nag-catch up lang ng mga kakaibigan, ganun. Kasi ang nangyari, si executive chef at si executive sous chef ang nag-interview sa amin. Tapos kaming tatlo ang kaharap nila. So, 5 kaming magkakaharap. So, 3 kami in-interview nila, 2 sila. Tapos, yung interview, sobrang smooth. Tinanong lang kung anong ginagawa namin ngayon sa kitchen. Lahat kami kung anong ginagawa namin ngayon sa kitchen. Ako, ang sinagot ko, syempre, ako na yung nagra-run sa kitchen, which is totoo naman. Tapos, tinanong niya kung ilan ang tao sa kitchen. Sabi ko, 7. Ako yung parang pinaka-head. Ako na yung gumagawa ng ordering, basta lahat na. Tapos, in-explain nila yung mga kalakaran nila, kung full-time position, at kung ang tawag nila sa casual is commuter. Yung mga commuters, libre yung bahay nila. 5 days sila sa island, tapos uuwi sila sa mainland kapag day off nila. And yung ferry nila is libre. Unlike sa full-time naman, may bayad yung bahay, tapos may bayad din yung ferry. Pero yung benefits, ang dami. And pati yung visa sponsorship, in-explain na din nila. Which is, nag-i-sponsor nga daw nila. Kung maganda ang performance. Kaya kung makuha, dapat pagbutihin. Yung kabago-bago interview, nawala lahat habang nag-uusap-usap kami. Actually, parang hindi nga siya interview. Parang, nag-catch up lang kami, friendship, long time no see, mga ganun. Tapos, tinanong niya, how do you handle pressure in the kitchen? Yung galit daw mga lang customer, mga ganun. Sabi ko, I breathe, I focus, and I lead the team. Pero yung honest version lang, I panic first, then I drink coffee, then panic ulit. Pero syempre, hindi ko yun sinabi. Professional tayo dito, guys. Professional but dying inside. Kasi gustong-gusto kong makuha tong job na to. Paglabas ko ng interview, parang nabunutan ako ng tinik. Parang gusto kong sumayaw ng budot sa beach kasi finally, tapos na. Pero in fairness, ang saya na experience. Hindi lang dahil sa job, pero kasi I got to see a new place, meet new people, at ma-challenge ang sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, whatever happens, proud ako sa ginawa ko dito. Kasi minsan, mas importante yung effort kaysa sa result. Pero syempre, sana result din. Hello, may bills tayo, guys. Ang inaantay ko na tanong niya, why do you want to work here? Kasi ang sagot ko sana, boss, look around. Beach, dolphin, who would not want to work here? Pero hindi niya tinanong. More on yung details lang ng offers nila ang diniscuss nila. Kumain muna kami saglit. Naghanap kami ng makakainan doon sa resort. Yung iba, nag-order ng burger. Yung isa, fish and chips. Ako, naghanap ng rice, pero wala akong mahanap ng rice. Kaya ang bagsak, burger. Ang funny kasi, habang kumakain kami, hindi kami sure kung dapat ba kami mag-celebrate o mag-practice pa ng sagot. Kasi hindi namin sure kung may interview pa ulit. Naku, kaya sabi ko sana wag na, busog na ako. Baka ang masagot ko mamaya, adobo at sinigang instead of strengths and weaknesses, di ba? Pero ang sarap ng feeling na makakain after ng kaba. Parang kahit simpleng fries, nagiging 5-star gourmet na sa panglasa ko eh. Habang kumakain, nagkwentuhan kami. Nakakatawa kasi instant tropa vibes kami. Parang barkada reunion. Pero ang pinag-uusapan, sinong unang matatanggap? After kumain, 2:30 pa naman yung ferry pabalik sa mainland. Aba, may oras pa kami kaya naglakad-lagad muna kami sa beach. Guys, yung
Ibang level talaga. Yung sand, sobrang fine, parang flower, yung tubig, parang blue Gatorade. Sabi ko pa nga, kung dito ako magtatrabaho, hindi na ako maglalagay ng wallpaper sa phone ko. Everyday view na to. Tapos habang naglalakad, nagkaroon pa kami ng deep conversation. Isa nagsabi, sana makuha tayo. Ako naman, oo nga. Pero kung hindi, at least nakapag-beach tayo. Sabay tawa kaming lahat. Habang nasa beach, ramdam mo talaga yung waiting game. Parang life din. Minsan, ang tagal bago dumating yung susunod na ferry sa buhay mo. Pero habang naghihintay, pwede ka namang maglakad, mag-relax at tumawa kasama ng iba. Nag-selfie pa kami, syempre. Yung isa, nag-jump shot, ako muntik nang sumubsob sa buhangin, pero okay lang, memories yun eh. At habang naglalakad ako, bigla kong naisip, kung dito ako ma-hire, ito na siguro yung pinakamagandang tambayan pagkatapos ng shift. Yung iba, nag-inom sa bar. Ako, naglalakad sa beach, kasama ang mga kaibigan na dati strangers lang. Astig, di ba? Ang sarap siguro kung dito talaga ako makakahanap ng bagong opportunity. Hindi lang dahil maganda ang lugar, kundi dahil gusto ko ring mag-grow as a chef. Hindi ko pa alam kung anong result, pero happy ako na nakarating ako dito at nagawa ko ito. Kasi minsan, the hardest part is just showing up. And today, I showed up. Naglakad-lakad lang kami, nagmuni-muni ako ng konti. Life as an international chef is not easy. Ang daming sakripisyo, ang daming times na gusto mong sumuko. Pero moments like this remind me na worth it lahat. Kasi bawat step, bawat interview, bawat chance, they bring you closer to your dreams. At syempre, bonus na rin na makapunta sa ganitong lugar. Kahit anong mangyari sa result, thankful ako na naranasan ko to. This experience reminded me na every little step matters. Life as an international chef is not easy. Daming struggles, daming adjustment, pero worth it kapag nagbubunga yung effort. And today, kahit anong outcome, I'm thankful I got this chance. Lumapit na yung oras. Malapit na ang 2:30. Habang palapit yung oras, pabalik ng mainland, huminga ako ng malalim. Sabi ko sa sarili ko, grabe. Ang dami kong naranasan today. Stress, kaba, interview, new friends, beach walk, instant mini vacation. At kahit anong mangyari, tanggap man o hindi, worth it na rin. Kasi minsan, hindi lang yung trabaho yung reward, kundi yung journey at mga taong nakilala mo along the way. Pero syempre, mas worth it kung matatanggap ako. At masaya kung yung batch ng nag-interview ngayon ay matatanggap. Bali 3 kami ngayon. Bukas, mga puti daw yung may i-interviewin nila. Sana lang makuha kaming 3 para kita-kits pa rin. Alam nyo yung feeling na nasa gitna ka ng dagat at wala kang choice kundi maghintay. Parang waiting for exam results o parang waiting for reply ng crush mo. Ang tagal-tagal, walang kasiguraduhan, pero umaasa ka na for positive result. Ako dito, maasa na lang ako na hindi ako matatae habang nasa ferry. Kasi guys, to be honest, yung CR sa ferry, hindi siya pang spa level. Mas worse pa siguro pag may alon. Imagine mo yun, nagja-jogging ka sa loob ng cubicle habang may mission ka. So ayun, gitna ng dagat, ang dami kong naisip. Pagkain, love life, survival tips, dolphins, at syempre yung interview. Pero sabi ko sa sarili ko, kalma lang, enjoy the moment. Kasi minsan, yung gitna ng dagat, parang buhay din yan. Hindi mo alam kung ano ang nasa dulo, pero habang nasa biyahe ka, pwede ka namang mag-enjoy at magpatawa sa sarili. At kung may mangyaring kababalaghan, at least may vlog ako. Viral na agad. So yun guys, salamat sa pagsama sa akin today. Please like, share, subscribe, at i-comment kung paano kayo humihinga kapag kinakabahan sa interview. This has been your funny, stressed, but hopeful chef. Signing off. Kita-kits sa susunod na vlog. Bye!